kasamahang dumalo sa pagtitipong ito. Parang napakarami nila dito, ano? Surina, puno yung magkabilang gilid ng Quirino Grandstand at inabot na ng dilim pero hindi pa nag-aalisan yung libo-libong taong wala pa kanina ng bandang alas 2 ng hapon. Nagtitipo na dito sa Quirino Grandstand. Ito'y sama-sama pagdadasal na may tuturin din isang political move. Dahil sa pamamagitan ng activity ito, umaasa ang mga kritiko ng reproductive health bill na mahaharang nila ang panukalang batas sa Kongreso. May mga dumalo din mula sa ibang relihiyon na ang pakay ay kontrahin ang reproductive health bill. Hindi lamang mga Katoliko, makikita mo, no? Lahat ng mga religious leaders ng iba't ibang pananampalataya ay magsasama-sama upang labanan, no? Yung pagpasa itong tinatawag nating reproductive health bill. Pero ang problema, hindi malinaw sa ilan sa mga kasama nilang kumukontra kung ano ang tinututulan nila. Katulad ng ilang estudyante ng Siena College na kontra sa abortion na hindi naman kasama sa probisyon ng RH Bill. Kat for abortion! Ano? Abortion ang tinututulan nyo? Opo! Kaya ang ilan sa mga kasama nila nagdodoble kayod kanina para mapaliwanagan ang mga kasama nila kung bakit kailangan tutulan ang RH Bill. Bakit gagamitin natin ang pera ng taxpayers money natin para lang ibili ng mga contraceptives, sa mga condoms na yan? Pangungunahan ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales ang banal na misa na tampok ng pagtitipong ito kontra sa reproductive health bill. Sinatayang alas 7 pa ngayong gabi ang simula nitong misa na gaganapin dito sa Quirino Grandstand. Bagamat mula pa kanina, nagdatingan na ilang kilalang personalidad katulad ni dating Manila Mayor Lito Atienza na kilalang pro-life si Christian Jacob at yung personality at nagpahati din na kanilang mensahe si Senate President Juan Ponce Enrile at Congressman Manny Pacquiao na pumapabor sa reproductive health bill. Sa ngayon, inilalagay ng Manila Police District sa tinatayang 25,000 o 15 to 25,000 ang bilang ng mga taong dumalo dito sa pagtitipon National Day of Prayer laban sa reproductive health bill. Purina. Sa legislatura, tila wala namang magawa ang publiko kung hindi panoorin ang mga pro at anti-RH bill groups sa kanilang gilian. Binabantayan din ang mga nagdedebate sa issue kung totoo ngang nagbabago na umano ang posisyon ng Pangulo sa nauna niyang pagsuporta sa kontrobersyal na panukalang batas. Narito ang report. Filipino child will be born. Halos 18 taon nang dinidebate ang reproductive health bill sa mababang kapulungan. Kaugnay sa mga diskusyon ng issue ukol sa lumulubong populasyon ng Pilipinas. Ayon sa Population Commission ng Department of Health, inaasahang aabot na sa mahigit 100 milyong katao sa taong 2020 ang Pilipinas, mula sa 94 milyon nito lang 2010. May dalawang magkataliwas na pananaw kung paano maaagapan ang sitwasyong ito. Kasama ang usapan sa kalidad ng impormasyon at tulong sa mga babae at kabataan pagdating sa pagpipigil ng pagbubuntis. Para sa mga sumusuporta sa RH Bill, simple lang ang nais daw karapatan ng lahat na mabigyan ng gobyerno ng pagpipili ang paraan na pangalagaan ng kalusugan at planuhin ang kanilang kinabukasan. Yung modern planning, yun naman ang hindi rin namin mag-isusuko. Dahil para sa amin, natural man o modern artificial family planning, choice yan hindi ni namang church hierarchy. Choice yan ng bawat babae. Para naman sa mga kumukontra, labag sila sa pagpapalawig ng gobyerno ng paggamit ng artificial na paraan ng contraceptives tulad ng pills at kondom. Hindi din sila sang-ayon sa sex education para sa mga pag-graduate ng high school na kabataan. Naniniwala ako sa salita ng Diyos. Doon sa salita ng Diyos, sinabi, humayo kayo at magparami. Hindi naman sinabi na pagdating ng 2011, ay tumigil na kayo. Hindi ang RH Bill ang sagot sa problema. Kung hindi ang pagtutuunan namin ng pansin sa Kongreso, ang paglalaan ng pondo, ng wasto, para talagang ang mga mahihirap mabigyan ng edukasyon, informasyon, at facilities para sa kanilang kalusugan. Pinakamatinding kalaban ng RH Bill ang Simbahang Katoliko na naglabas pa ng pastoral letter upang idiin ang kanilang posisyon kontra sa panukalang batas. Sa kabilang banda, may mga Christian groups naman na umaayon sa nakasaad sa RH Bill. Kabilang dito ang dalawa sa pinakamalaking samahan, ang Victory Ministers Association at ang Philippine Council for Evangelical Churches.
at take away life because life begins after fertilization. Okay. Samantala, ano nga ba talaga ang posisyon ni Pangulong Noynoy Aquino sa issue? Noynoy Aquino noon na siya ay sang-ayon sa malayang pagpili. Responsible parenthood. Nasa atin po sa ligang batas na meron po sa state, tayo po isang demokratikong bansa, pero meron po obligasyon na rin po sa pahalana sa bawat isa na meron po tungkulin tayo sa pamilya. Pinanindigtas ng panukala. Na-disappoint kami nung hindi nga isinama ni President Noy yung RH Bill or Responsible Parenthood Bill sa mga priority legislation. Pero hindi siya nagbago ng posisyon. Kamakailan lang, nilinaw ulit ni Pangulong Noynoy Aquino na hindi siya nagbabago sa kanyang posisyon at sumusuporta sa responsible parenthood. Samantalang pinakahuling tala sa Pulso ng Bayan noong Marso 2010, ang malaking bahagi ng populasyon, 68%, ay nagsabing sila ay sang-ayon sa lahat ng legal na pamamaraan ng contraceptives na magiging abot kamay para sa kanila sa health centers. Samantala kami kinausap ang ilan yung RH Bill, yung pinipresenta po dyan, ililegalize ng gobyerno ang abortion, kontrasepsyon, at meron pa yung parang bibigay nila ng libre yung mga condoms, no? So, ayaw mo nun? Ayaw, syempre. Teacher siya. Anong pangalan mo? Ralph Malakad po. Pro or anti? Anti-RH Bill. Bakit? Kasi po sa RH Bill, ano ang sabi nila, ang RH Bill daw ay poprotekta sa pabawasan ng populasyon. Sa katunayan, hindi nga po problema ang populasyon. Sa katunayan, pa ang problema ay korupsyon. Ang RH Bill po gagawin legal, halimbawa yung mga, magiging madali ang pagkuha ng mga kabataan sa mga paggamit ng pills. Natutuwa lang ako dito po. Hindi na ako sa gitna, ma'am. Anong gitna? May gitna ba? Kahit ano naman ako eh. Kasi, kahit kumontra ka eh. Marami rin kumukontra.